Eto guys, eto na yun eh. Eto na talaga guys, karambola na malala. So ngayon nga po guys, alam naman ng lahat no, na merong newly hired na Department of Education Secretary na si Sani Angara. And alam nyo ba, yung pinakaunang napasok sa isip ko na gusto kong marinig na magsalita dito nga po guys sa panibagong appointee sa loob ng gobyerno bilang Department of Education Secretary, ang gusto kong marinig guys na statement galing sa bunganga ni Romualdez. At ngayon nga po guys, nagsalita na itong si Romualdez. At ito yung maganda guys sa kanyang sinabi. Meron siyang quote, meron siyang banat, meron siyang tirada dito nga po guys kay Vice President Sara Duterte. Kala mo Inday, ikaw lang yung mahilig mang asar, no? Di ba noon, natatandaan nyo, may mga papuspos pa si Inday na, ano, tambalos-los. Mahilig si Inday magparinig. Ngayon, this is the first time talaga to guys, in the Philippine history na narinig ko na nagparinig itong si House Speaker Martin Romualdez. Nagparinig siya guys. Ito yung sabi oh. Sabi dito, Romualdez, Angara, an outstanding choice to replace Sara Duterte and Department of Education. Ako, sakit nito, outstanding choice. Diba? Outstanding choice. Sakit nun. Bilang nagretiro na Department of Education Secretary, lalo pat hindi ka pinuri ng ating House Speaker. Hindi ka man lang niya tinawag na outstanding ka sa DepEd. Never kanyang pinuri. Tapos ito, diba, hindi pa nga nagtatrabaho, tinawag na agad na outstanding choice. Anyway, choice lang naman. Outstanding choice. Bakit naging outstanding? Maganda yung background. Nag-aral sa ibang bansa, nag-aral sa prestigious school, merong history, miyembro ng EDCOM na kung saan talagang merong kaalaman. Dito nga po guys sa sektura ng Department of Education. Outstanding choice. Naku. Diba, kala mo ikaw lang marunong mag-asar ha? Sampal talaga to itong sinabi ni House Speaker Martin Romualdez. Anyway, basahin natin. Sabi dito, Senator Angara's extensive experience, naku po, extensive experience, kumbaga, expertise itong taong to, hindi man lang nagdalawang isip na sabihin ni Romualdez yan, no? Ang sakit nito para kay Sara Duterte. Literal na sinampal ka ng katotohanan kasi ikaw, hindi ka extensive na, kasi ikaw, hindi ka yung right person para dyan. Hindi ka sinabihan, no? Samantalang si Angara, merong extensive experience. Samantalang ikaw, ambot sa lubot. Diba? Oh, sabi pa dito, unwavering dedication. Sakit na naman nito. Double kill na naman itong si Sara Duterte. Unwavering dedication daw. So, parang gustong sabihin niya ni House Speaker Martin Romualdez na si Angara meron talagang purely heart, merong dedication dito sa teacher, sa students, and sa DepEd mismo, merong dedication. Naglalaan siya ng hard work para po paglingkuran itong Department of Education para baguhin yung mga sistemang bulok. Kasi yung unwavering dedication guys, oh. Talagang yung trabaho ni Sani Angara parang yung tipong hindi mo kayang tumbasan. Kasi meron po siyang unwavering dedication. Diba? Tsaka ito guys narinig ko kay Binay na itong si Sani Angara, hindi daw to mahilig sa confidential funds. Abay, buti naman, 'di ba? Kung hindi mahilig to sa confidential funds. Dito kasi ako guys nagbabasa sa laptop, kaya pasensya na ako, nakatingin ako sa ilalim. Yan. Tapos, ang sabi pa dito, and exemplary
public service. Naku po, public service. Kumbagang sinasabi dito ni nilaro talaga. Nilaro ni House Speaker Martin Romualdez itong kanyang, although totoo naman guys na itong si Sani Angara, if titingnan niyo yung quality niya and yung mga highlights niya, talaga nga namang makikita nyo na maganda yung kanyang background. Kagaya nga lang na sinabi ko, medyo hindi lang ako umaagree ng slight kasi politika. Baka mapolitika, political person. Yun lang naman yung akin. Pero anyway, good choice PBBM na si Sani Angara yung napili mo. So sabi dito, meron daw siyang exemplary public service. Make him an outstanding choice for this crucial role. Kasi itong Department of Education, hindi lang to bara-bara na na ahensya ng gobyerno. Kailangan paglaanan mo to ng time, ng oras, ng napakadaming knowledge, 'di ba? Para ma-improve mo yung quality ng Department of Education na nilugmok ng babaeng hitad. Di ba? Ang angas din pala magparinig ni House Speaker Martin Romualdez. Kumbaga, gusto niyang sabihin na walang iba na tao ang makakapag-enhance ng quality ng Department of Education kundi si Sani Angara lang. Parang ganon I mean, mas kayang higitan ni Sani Angara yung nagawa ni former Department of Education Secretary na si Sara Duterte. Well, we will see. Diba? Sabi pa dito, throughout his career, Senator Angara has demonstrated a profound commitment to enhancing our educational system and championing our students and teachers' rights and welfare. Alam nyo guys, yung ACT teacher, pabor din dito kay Sani Angara. Alam nyo ba kung bakit? Kasi si Sani Angara, sabi nila, buti pa si Sani Angara kasi bukang hindi naman ata ito manre-redtag at maganda naman yung communication ni Sani Angara dito sa ACT teacher. So, aalamin niya yung hinaing ng mga kaguruan. Unang-una na nga dito, yung problema sa salary ng ating mga kaguruan. Pangalawa, yung classroom na crowded, 'di ba? Ang daming problema, yung materials, books, sana solusyonan 'yon ni Sani Angara. At saka yung guys, 'di ba, yung lagi ko sinasabi sa inyo, yung profession nila hindi na-align sa kanilang tinuturuan. May mga ganun na yung pinag-aralan mo, for example, pinag-aralan mo nung college ka, English. Tapos nung nag-apply ka, kulang yung teacher dito sa math, tapos full na yung sa English, dito ka nilagay sa math. So, nagiging tendency nun, parehas lang na nag-aaral ulit ang teacher at yung students. Kasi hindi naman align sa napag-aralan ng teacher yung ibinigay sa kanila na trabaho. And sana ma-improve din yung yung services ng ng mga teacher. Hindi lamang yung pa-chok-chok na dapat sana, 'di ba, bigyan ng sapat na pondo. Hindi yung overpriced na laptop sapat talaga na pondo para yung mga materials na gagamitin like TV, projector, mga ganyan-ganyan, mas improve, mas maganda yung quality. And maglagay din ng speaker sa likod para naman kahit papaano hindi nagdadaldalan yung mga estudyante doon sa likuran, 'di ba? Kasi 'di ba, ang daming students sa loob ng classroom, 60 to 70. Isa lang yung teacher, hindi maririnig na yun nasa likod. Lalapat minsan ng mga teacher walang lapel, 'di ba? Ano mangyayari doon? Nagdadaldala na lang yung mga estudyante doon sa likod. 'Di ba? Tapos, sana iwasan na din yung mga PTA na yan. Mga student, wala tayong electric fan. Kada taon na lang kailangan ng electric fan. O kailangan yung mag-amot-amot para sa electric fan. Sana iwasan yung mga ganun, no? Wala namang masama na magpaamot. Ang problema yung kada na lang taon, 'di ba, iaasa sa mga magulang. Tapos may mga estudyante din na kahit hindi naman kapasa-pasa, pinapasa na lang. Diba, sana yun yung mga unang tingnan na problema ni Sani Angara. May mga student kasi guys na hindi pa talaga nakakabasa. Tapos pinapasa na lang sa high school para hindi magkaroon na ng sakit sa ulo yung mga teachers sa elementary. Ngayon, yung sakit ng ulo nila mapapasa sa sakit ng ulo dito sa mga teacher sa high school. May mga ganon. Sana i-improve din yung quality ba ng education. Although kailangan dyan ng malaking pondo. And syempre dadaan yan sa ilang
di ba, regional division bago mapunta sa school. So, sana, unahin muna ni Sunny Angara, puntahan yung mga liblib. Kausapin niya yung mga teacher, magkaroon siya ng communication kung ano nga ba talaga yung problema. And kahit din yung mga student, kausapin din ni Sunny Angara para alam din ni Sunny Angara yung hinaing ng mga student na, sir, ganito yung pangangailangan namin, sobrang init, we need aircon. Di ba? Uy, guys, totoo yun. Kailangan lang talaga ng budget, aircon. Pero ang tanong dito, sino yung magbabayad ng kuryente? Anyway, pwede naman niya mapag-usapan basta, pagmitingan, magkaroon ng maayos na na pag-uusap. Pwede naman niya i-plaster 'di ba? Pwede naman niya ma-process basta maganda yung usapan, yung budget hindi lang i-corrupt. Madaming magagawa ang pera ng DepEd kung mailalagay ito sa mabuting kamay. Kahit sabihin na natin na magaling si Sunny Angara sa finance kung yung nasa regional or nasa division, 'di ba? Yung binigay na pondo kinukurap, apektado pa din dito si Sunny Angara. Sana tingnan niya din yung mga pinagbibigyan niya ng pondo para hindi magkaroon ng ng something na baka mamaya i-blame pa sa kanya. Yan yung pinakaiiwasan natin kasi politician siya 'di ba? Pwedeng mapolitika nga itong DepEd. So, yun lang yung natin, iniingatan natin kay Sunny Angara. Anyway, sabi dito, Romualdez also noted Angara's impressive background. Ako, impressive background. Si Sara, wala nito. And notable legislative work and education policy achievement that equip him with expertise need to lead the Department of Education. Diba? With excellence. Yan yung kailangan natin dito, yung impressive background. Kahanga-hanga. Biruin mo, si Sunny Angara nag-aral sa ibang bansa. Maybe yung pinag-aralan niya sa ibang bansa, pwede niyang i-adapt dito sa Pilipinas para nang hindi na tayo laging kulelat sa PISA. Diba? Pwedeng ganon. I-review din sana yung curriculum ng K-12. K-10 to 12, i-review yung curriculum. Huwag niyong ginagawang trial and error itong ating mga kaguruan. Huwag naman sana ganon. Diba? I-review yung curriculum ng trial and yung curriculum ng K-12. Ibalik yung mga tinanggal noon. Diba? Yung GMRC, naku, Diyos ko po, kaya madaming mga walang modong student ngayon. Ibalik yung mga ganon. Kung pwede, ROTC din, di ba? Anyway, the House of Representatives fully support, fully support, guys, sa Secretary Angara in this new chapter. Yan po yung hindi naranasan ni Sara Duterte. Yung mabigyan ng fully support ng House of Representatives. Di ba? Fully support. Sakit nito. Sakit nito. The House of Representatives fully support Secretary Angara in his new chapter. Si Sara hindi po nabigyan ng fully support kasi si Sara din naman nangaaway. We are eager to collaborate with them to realize our vision of ensuring every Filipino child has access to quality education. Ako po. Fully support na nga, tapos bibigyan pa ng quality na education. Siguro ata, ang basa ko nito, nung panahon ni Sara Duterte, nalugmok yung DepEd, kaya kailangan talaga ng person na mayroong expertise. Ano pa ba yung sabi niya, may unwavering dedication at meron talagang exemplary public service. Kumbaga, in other words, sa madaling sabi, outstanding choices. Yan po yung kailangan dito sa DepEd. Grabe din naman parinig si Romualdez. Dapat kasi medyo iniingatan din yung mga salita na para hindi na po politika. Ito politika to, guys . Itong statement niya na to, politika to. Napupolitika. Dapat kasi basta may mga statement kasi na sounds like namumulitika, may mga ganong statement. And dito, ayoko magpaka-plastic, parang itong kanyang statement na politika talaga. Pero hindi naman natin alam na, baka malay mo, unintentional na sinabi niya kasi si Sunny Angara, maganda naman talaga yung educational background. Tapos yung highlight niya, yung career niya,
sa paglilingkod, maganda. Walang problema to sa mga sa mga budget. Walang problema din to sa mga sa corruption. Kaya nga lang, PBBM, mag-ingat ka din naman. Yan lang, mag-ingat lang ha. Wag niyo sana akong i-bash, mag-ingat lang naman kasi dating DDS din to itong si Angara. Baka mamaya magkaroon ng pagiging political butterfly. Yan yung iniiwasan natin, 'di ba? Oh, sabi pa dito, we are confident that we will make significant strides in uplifting our educational system under your leadership. Talagang mataas na yung expectation niya, ni Romualdez. Dito kay Sani Angara, kumbaga nandito na expectation namin sa'yo. Mataas na, dapat malagpasan mo. Kasi kung dati, ganito lang yung quality ng DepEd, dapat ganito, Sani Angara. Diba? Itaas mo yung ratings natin sa PISA, hindi yung out of 80, pang 78 tayo sa math, English, science, reading, ganyan-ganyan. Diba? Bigyan ng iwasan yung ghost students, overpriced na laptop. Diba? Ganon. Wala, yung mga Duterte talaga binabo yung quality of education Hindi, okay naman sana si Briones. Kaso ang nangyari kay Briones kasi, hindi naman totally na hindi sinuportahan, pero mas iba yung pinaglaanan ng budget sa panahon ni former President Duterte, hindi nakatutok sa DepEd. Kasi diba sa isang taon, may pinakamalaking pondo tayo. Sabi na lang natin, ng panahon ng pandemonyo, 'di ba? Talaga 'yun, emergency health, tawag ba dito? National state emergency, 'di ba? Kaya yung malaking pondo sa taong 'yun ay sa DOH, 'di ba? So sana ngayong taon bigyan ng malaking pondo din yung DepEd. Ano ba yung pinakamalaking pondo ngayong taon? Hindi ko na-research kung anong pondo yung binigyan ng malaki ngayong taon. Hindi ko na-research. Anyway, pag na-research natin yan, i-content natin ulit sa inyo. Kasi kada taon, mayroong isang ahensya yung pinakamalaki. Sabi na lang natin, ngayon, kailangan natin ng mga armas. O, punduhan ng AFP, parang ganun. 'Di ba? So, sana, bigyan din ng tawag dito, ng pagkakataon yung DepEd. Kasi noon nga guys, nag-aaral ako noon, if I'm not mistaken. Basta mga grade 10. Kasi nabutan ako ng K-12 grade 10. Nung grade 10 ako, ang last update ko, yung pinakamalaking pondo is yung agriculture, if I'm not mistaken. Basta agri, yung binigyan ng napakalaking pondo nung panahon na yon. Pero anyway, sabi dito, last month, Duterte tendered her resignation letter to President Ferdinand Marcos Jr. She did not give any reason for her resignation. Hindi ka na talaga dapat pa magbigay ng ng reason mo kung ba't ka mag-resign. Kitang-kita naman talaga namin. Una, pina-flag ka ng OWA. Diba? Pangalawa, naging baboy yung DepEd dahil sa'yo. Ang baba ng score natin sa PISA, hindi mo inaasikaso yung mga trabaho. Whether kung ano man yan yung yung reason mo, pero magpalusot ka man sa hindi, nakikita kasi namin yung trabaho mo. So, hindi mo din masisisi yung mamamayang Pilipino, diba? Kung bakit kami nagkakaganito. Anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, kung hindi naman po kalabisan, pakilike naman guys ng ating video kasi medyo parang bumababa ang ating algorithm ngayon. Hindi, siguro sa topic din ata. Pero maganda naman yung pagpapaliwanag ko sa inyo. Anyway, yun guys. Ingat.